Pero si Bongo ang kanyang topic, mga kabsat. Kamustahin natin sa Attorney Gonzales? Tuloy. Shout out. Una nang itinanggi ni Go na may kinalaman siya sa mga negosyo ng kanyang pamilya. Sino mga nandito? Okay, mga klip, basahin natin to ha. Ang dagdag to, bandagdag. Kaya syempre, una, Ha? Ano nangyari doon? Tumalon. Sandali, may napindot yata ako. Wait lang. Bakit napunta kay Christian Isquera? Tumalon kay Christian. this is 2024. 2018 pa pala. Report cited in plundered case against Rodi Duterte and Bongo. Nang kasama pa pala si Duterte. Pero mukhang binago. Former Senator Trillanes on July 5 filed a plunder. Ano kaya nangyari dito? A grave cases against President Rodrigo Duterte and Senator Christopher Lawrence Bongo in a department of in DOJ. Okay, ito to yun mga kulit. Complaint niya. So baka nadagdagan lang pero most probably itong laman. Okay? Showed how construction firms owned by the father and sibling of Senator Go cornered a number of projects in Davao, mga kakli. Okay na. Tama. Yan din yung sinabi ni Attorney Enzo kanina. Ito lang, pakinggan natin guys. Pakinggan natin yung live ni Attorney Claire kahapon, mga kabsat. Ito yung tungkol sa kwan. Tungkol saan? Wait lang, live niya kahapon. Nasasanay na. Asan na yun? Ito to. Yung silker nila, chika, at least 23 minutes to. Tapos bilisan natin. Kaya natin, gawin natin 15 minutes. Okay. Yan. Punta natin. Sige. Attorney. Okay, bakit ba yun lang? Nakataka naman to. Ba't ngayon yun lang tinanggal pala? Diba? Last year pa ito napabalita Tama, ang tagal na yan. Last year pa ito nabalita. Si Colonel La Chica. Hindi naman sa buwat. Sa pag-ubos. Siyempre pag-ubos. Inubos Diba, hindi naman nila maku-question yung salitang inubos. Inubos naman talaga yung 125 million pesos Exactly. Diba, yung cash, isang bultuhan, binigay agad kay La Chica. Yun ang utos ni VP Sara. Pakinggan natin ito mga para matandaan niyo baka nakakalimutan niyo. Yes, sabi ni Gina Acosta, wala po akong kinalaman dyan, hindi ko po alam. Si Colonel La Chica po bakit binigay mo kay Colonel La Chica? Utos po ni Madam na ibigay lahat kay Colonel La Chica po, tragis. Mag-hello muna ako, Karas Felix, Star 96. Sige, tuloy. Tatay Gis, Judy Mayo, Eileen D. Fast forward. And Haploid of Van. Ivan, Desdado Onana, Garatig, Sherlock. Tagal Jeffrey from UK. Ang mahalika na may puso. Sonia. Happy birthday to Scarlenga Danilo Mejino. Naku, Want to generate a realistic AI. Wait lang. Puro bate si attorney Pero wait lang. Ito na. Ito na. Acosta. Ito, tinukoy si Colonel La Chica na siyang namamahagi ng 125 billion confidential fund. Ang confi funds sa isang Colonel La Chica. Saba. Oh. Okay, here we go. Wait, share ko. Here we go. Sige, pasok attorney. Sa confidential funds ng Office of the Vice President, ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Pero anya, iniabot lang niya ang confi funds sa isang Colonel La Chica na siyang namahagi ng pondo. Ulit. Si Gina Acosta ng Office of the Vice President, ang si Gina Acosta yung SDO na siya dapat ang nag-ahawak ng pera, siya din ang nagre-report, siya kumukuha na lahat ng report, pati mga resibo and everything para siya magkukulit lahat. SDO, siya yung magdi-disburse ng pera Tama. Pero ang ginawa ni VP Sara, according to Acosta, kay Gina Acosta ng OVP, tama. Yung 125 million na yun, isang bultuhan nila kinuha sa bangko, isang beses na kinuha sa bangko, isang beses din, pagkakuha nila agad, bigay kay La Chica. At sino nag-order? Si VP Sara. Tama. po sa mga sumalang sa pagdinig tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President, ang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Pero anya, iniabot lang niya ang confi funds sa isang Colonel La Chica na siyang namahagi ng pondo. Saksi, si Joseph Moro. Yan na. Nangihina, naka-wheelchair na, inilabas sa kamera. Yan talaga mangyayari. Ayoko sabihin nagdrama siya. Tragis. Pagkatapos yan guys, no? Pagkatapos tanongin ni Congressman Luistro, nag-CR lang. Tapos naka-wheelchair na pagbalik. Hindi na bumalik sa mismong hindi na siya na-interview. Kasi hinihintay nila si Gina Acosta. Asan na? Wala na.
Bistado na eh. Nilaglag na yung amo niya eh. Malamang sinabihan eh, bakit ba ako nilaglag? So, sinabi siguro ni Sikandon yung amo, bakit ba ako nilaglag? Ha? Ano to? Harap-harapan mo ako nilalagdag dito sa hearing na to? Tragis paktay. Pero kung katotohanan ang sasabihin mo at wala ka naman tinatago, di ka naman manenervisin ng ganito eh. Tama. Diba? Tama. Drama ba? Para hindi na makapagsalita. Putulin. Hello again, Teresita Urbano. Or, nanghina siya sa takot at hindi niya na masabi kung ano yung dapat niya sabihin. Kasi siya alam eh. Kinuha niya lang yung pera, binigay niya na agad kay La Chica. Diba? Tama. At isa ito, mga kaklik, kung di ako nagkakamali, isa ito sila Chica na medyo mayabang, yung nandoon sa, Agree, nandoon attorney. sa, anong hospital yun? Sa veterans? O, tinulak Parang niya yung- tinulak pa nila. Tinulak-tulak niya yung polis. Yung mga pulis. Pero nagsampa ng kaso yun, laban kay VP Sara, pero, na-dismiss. Diba? Ano na yun nagkayabangan na yun dun naharas na talaga yung pulis dun wait, with, ano pangalan nun? With Zulaika. Pakita mo yung Kaya video, ito yung attorney. video nito Pakita mo, attorney, yung video. wait, ito ano po yung nagkakaano sa ano eh. Ito ba yun? Sinigawan ko. Salamat, Mami PR. Yung naligaw si VP Sara dahil ito ba yan? Wait lang mga klila. May ads. Hey guys, sa mga bagong pasok wait dyan, lang, baka naman like and subscribe tayo mga kapsat. Baka naman, like and subscribe. Oops. May ads. Tingnan lang mga klila. May ads. May ads pa siya. Oo. Daily Motion. Napin natin sana dito. Baka meron dito. Skip na. Natin Hindi ko alam kung dito. Ito. Ito yun Ito to. Tignan nyo ng kanyang Chief Deputy Prosecutor's Office ang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa komisyon sa paglipat ng ospital ng kanyang Chief of Staff noong November 2024. Ito ang mga reklamong direct assault, grave coercion at disobedience to authority na isinimpa rin laban sa head ng security ng bise. Ayun sila Chica, oh. Ito to. Colonel Raymond La Chica at iba pa. Oh, Nag-ugot tinulak nila Chica, Kung oh. anong itulak-tulak yung polis mga kaklir. Yan yun. Pero na-dismiss to eh. na sina Colonel Raymond La Chica at iba pa. Oh. Di ba? Tinulak niya, oh. Ganyan sila. Pero, di ba? Dismiss. Disobedience to authority na isinimpa rin laban sa head ng security ng bise na sina Colonel Raymond La Chica at iba pa. Nag-ugat Mga kaklir Kasi hindi naman niya, ang layo niya kay Vice Presidente authority na isinimpa rin laban sa head ng Si Vice ang maharang Kasi ito tinulak. Ito sila Chica. security ng bise na sina Colonel Raymond La Chica at iba pa. Nag-ugat ito sa insidente noong November 23, 2024 kung kailan sa pilitan umanong inilipat si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center papunta sa isang pribadong ospital. Sa naturang insidente, Di ba? Ba't kayo nagkakaganyan? Tinatanong lang naman kayo na maayos sa house eh. Bakit lahat kayo nagkasakit na? tinulak at sinigawan daw ng security ng bise ang hepe ng QCPD Medical and Dental Unit na si Lieutenant Colonel Jason Villamor. Pero base po sa desisyon ng Quezon City Prosecutor, wala silang nakitang matibay na ebidensya. See? Not knowing what's going on in my business. tarangan tayo. That's what keeps me up at night. The fact that we run on Monday.com and that it May picture na yun May nagkatulakan ng polis May video na di ba? Laban sa mga inireklamo. Wala rin daw sa mga saksi ang sumuporta sa mga aligasyon ni Villamor. Kitang-kita na. Video na yan. Anyway, pinakita ko na sa inyo mga clip. So balik tayo sa news. Ay, dito pala. Para matandaan natin yung kwento. Disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Ayon kay Vice President Sara Duterte, umabot sa 150/100 ang kanyang presyon. Isinugod si Acosta sa Veterans Memorial Hospital Like sa Leica, di ba? kung saan sumunod din ang bise. Bago yan, sinasagot niya ako sa mga tanong ng mga kongresista tungkol sa 125 million pesos na in-encash niya noong December 2022. Sabi na in-encash ang cheque sa Land Bank Show, inilagay sa 4 na traveling bag at dinala sa OVP. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque. Di ba? Hirap na hirap sumagot, mga ka-clear. Nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security. Ang sabi ng head ng aming agency, ba't di mo mapangalanan agad? Alam mo naman kung sinong head ng yung agency na ibigay Ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up
the security officer informing him Ba't di niya binibigay agad yung pangalan? na na-encash ko na po ang cheque. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Siya po ang ground commander ng aming BPSPG na na-assign po sa Office of the Vice President. Sabi niya, Costa hindi niya alam kung sino-sino ang tumanggap ng pondo mula kay La Chica na siya raw may alam ng tungkol sa mga SDO siya. Dapat alam niya yon, di ba? Tama. Yun yung obligasyon niya, SDO siya eh. proyekto ng Trabaho niya bilang SDO, si Gina Acosta, dapat siya mismo ang nagdi-distribute ng mga kung saan mo pupunta yung 125 million na yan. Hindi si Colonel Lachica. Sige tuloy. OVP sa ilalim Pero kasi binigyan niya ng cash. Pinabigyan ni VP Sara ng 125 million doon sa security na yun. ng Confi funds. I wish to direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report. It says, prepared by Special Disbursing Officer Gina F. Acosta. Yes po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel Lachica? Gibase, pag final ko nito, mag-gibase ko po to sa binigay ni Sir Lachica na final accomplishment report. So, kinokopya ko lang po. Sumalang din sa pagdiligan ng OI Special Wala siya ministerial lang yung trabaho ni Acosta. Samantala siyang pinaka may mabigat na obligasyon dyan dahil hawak niya yung supposed to be pera. Pero nangyari, dumaan lang sa kanya yung pera. Kasi hindi nila siya ng report. Taga-pirma lang siya. Imaginin mo mga kaklira. Imaginin niyo. Million, tas ganyan. Imagine niyo. Who is Acosta? Para pagtiwala ni VP Sara at pumirma. Bakit hindi si Zuleika Lopez? Siya naman lagi kumbaga siya yung nagmamando pag wala si VP Sara. Kahit siguro nandiyan si VP Sara, siya yung nagmamando. Baka. Ba't hindi si Atty. Zuleika Lopez ang ginawa niya SDO? Bakit? Kasi pwedeng magbulilyaso. Ayaw niya mapahamak ng gano'n. Malamang. Si Zuleika Lopez. Kaya nga, ang labas dito ni Zuleika Lopez habang nagkakaroon ng hearing sa House. Lagi siyang, wala akong alam. Wala akong alam. Wala akong alam. Imposibleng wala siyang alam. Ikaw yung parang second in command dyan. Nabigay ang pera kay La Chica, wala ka alam. Lahat ng mga accountant dyan na supposed to be siyang pipirma, wala ring alam, pumipirma lang daw sila dahil utos ni VP Sara. Di ba? Di nilalagnag yung si VP Sara dahil lumalabas dito na ang pera lang napunta kay VP Sara. Dahil sa utos niya na ibigay kay Colonel Lachica. Special Disbursement Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda. Aniya, 3 beses siya nag-withdraw ng tig 37.5 million pesos noong February 2023. Ang kabuuang halaga na 112 million pesos na confidential fund inilagay sa mga duffel bag at dinala sa DepEd para ilagak sa isang kahadiyero. Security officer din ang tinukoy ni Fajarda na siyang namimigay ng confidential funds. Siya raw ay si Colonel Dennis Nolasco na si Vice President or security ni VP Sara. Nolasco. Pagdating naman sa DepEd. Duterte ang nagtalaga. I was informed po ni VP Sara na may designate po na security officer. Ang instruction ng galing po kay VP Sara po. Hindi rin daw alam ni Fajarda kung sino-sino ang mga binigyan ng confi funds ni Nolasco. Base sa liquidation report ng DepEd, nagbigay ang DepEd ng confi funds sa 7 lugar kasama Makati, Davao, Negros Oriental at Occidental. Wala sa pagdinig ng komite si Colonel Dennis Nolasco na umano'y tagapagbigay ng confidential funds ng DepEd. Itinuturing siyang susi sa tanong kung paano nagastos ang confidential funds ng ahensya. Ipinapatawag na siya ng komite sa susunod na pagdinig. Sinanong namin ang Vice Presidente tungkol dito. This is the reason why we don't want to discuss confidential funds and yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. We will wait for Colonel Nolasco. Diba? Okay, so ito mga ka-clear. Ito ang news ngayon mga ka-clear. Okay, alam niyo na kung sino sila Chika, ha? Okay? Let me respawn in Rome, please. Yes. Our city currently has a population of 9. Dito tayo. Saan tayo? Sa milyonaryo tayo. Yan, okay? AFP relieves VP Sara's top security aide amid ombudsman probe. Okay? Oh, nasa ombudsman pala. The Armed Forces of the Philippines has relieved Colonel Raymond Dante Lachica, the longtime head of the Vice President Sara Duterte security detail amid an ongoing ombudsman investigation into the alleged misuse of her confidential funds. Dapat lang. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit siya dapat tanggalin dyan? Hindi niya trabaho yung SDO. Siya nakakalam kung paano ginastos. Kung, mga krim, may sabuatan sila ni VP Sara, magtatakipan sila. Kasi, bakit? May influence pa si VP Sara sa kanya. Di ba? Bossing niya eh. So, paano siya magiging malaya magsalita kung naka-detail pa siya at naka-assign pa siya kay VP Sara? Pero bakit? Ba't niya tinanggal? Kasi mga kakriya, kung kasabot man siya at alam niya kung saan napunta to, pwede siya matakot eh kung halimbawa involved si VP Sara, di ba? Buhay niya rin nakataya dyan. Pero tanong natin, ba't ngayon lang? Ba't ang date?
October 7, kahapon. AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad confirmed na Chica's reassignment from commander of the AFP Security and Protection Group, baka wala na, formerly known as VPSP, to his regular post in the Philippine Army effective. Philippine Army pa siya, October 4. The ASPG is tasked to provide security protection detail to the Vice President of the Republic of the Philippines and other authorized VIPs. The Chica's relief came as security intensified over the confidential funds disbursed by Duterte's office, an issue that has prompted congressional inquiries and criminal complaints and resulted in the Vice President's impeachment. So yun, tinanggal na sa kanya mga kapatid. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman dito ni VP Sara. Siyempre, baka magreklamo. Tingnan natin. Meron latest. Meron siyang po. Okay. Basahin natin ito mga klira. Anong reaction ni VP Sara dito? No explanation given our reassessment of Sara. Okay. Hindi lang siya pinagsabihan. Okay. Pero dapat noon pa eh. Baka ma-influence siya na bang magte-testify ito eh. The Office of the Vice President on Tuesday said that it was not informed why Colonel Raymond Dante La Chica was removed from his post as a head of the Armed Forces of the Philippines Security and Protection Group, the unit assigned to provide security for the second in command. The Office of the Vice President was informed of the relief of Colonel Raymond Dante La Chica upon the receipt of the order yesterday, October 6. Vice President Sara Duterte's office said in the statement, no message or explanation was given to the OBP. The OBP thanked La Chica for his service and saluted the official for his resoluteness, professionalism, and integrity. Professionalism ba talaga? Magdala ng bag? Ng puno ng pera? Hindi ma-explain kung nasaan. May professionalism ba doon? The OVP expresses its sincere gratitude for the outstanding contribution made by Colonel La Chica to our institution. AFP explained, the AFP earlier said that La Chica was reassigned back to the Philippine Army on October 4 after a case was filed against him before the Office of the Ombudsman. Ay, nako, may kaso. Tama lang, kasi mahirapan niya mag-testify. Dapat ganoon pa. Kasi pwede may influence siya ni. The military said Lieutenant Colonel Joseph Israel B. Eliosida was designated as acting commander of the AFP Security and Protection Group. Yan. The AFP ensures a smooth transition of leadership to maintain the efficiency and professionalism of the ASPG in the performance of its mandate. Okay? So yan, mga clean, inalis. Inalis sa kanya. Oh. Dapat lang. Ba? Pero pang isa, sinulas ko. Oh, so mga klik, kita nyo na ha, siguro dapat hindi ito umalma dahil dapat noon pa to. Pero kasi syempre ganito yan eh, pag magte-testify ka, part ka ng case, you have to tell the truth. Tell all. Kung nandun pa siya sa poder ng Vice Presidente, kung nandun pa siya, baka mahirapan siya magsalita. Diba, Boss Roger? Good evening, si Claire. This is one of the few instances na nakatiempo ako ng live watching from Batak City. Thank you po, Sir Roger. Boss Roger, beyond 70. Thank you po. Oh. So, yun, mga ka-clear. Kita na. Pero, sana pati si Nolasco. Yes. Si Nolasco. Nakita natin kung bakit, di ba? Kung bakit kailangan na siya ay malipat. Kasi may case na. So, pag may case na, dapat magsabi na siya ng totoo. Kasi kung dito pa siya kay Bibi Sara, This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain. Again, sa mga bagong pasok dyan guys, baka nakalimutan nyo mag-like, like po tayo. Salamat. baka lang, pwede ma-influensyahan. Di ba? Nandun pa siya sa, pwede niyang ituro eh. Mahirap. Okay, the House of Representatives earlier recommended the filing of plunder, technical malversation, bribery, and corruption charges against the Chica and Colonel Velasco, another senior aide linked to the alleged fund issues. Kasama. Kasama, mga clear. Nako. Well, anyway, nakita nyo na kung saan nanggaling ito. Pinakita natin bakit kailangan siya ma-relieve at dalhin sa kanyang original na unit. Okay? Kasi baka magamit siya, or ma-influensyahan siya, o mahara siya. Pa-shoutout po, nakahabol sa live niyo po. Feli May. Feli May, huy, kamusta na Feli May? Yan, si Feli May. Okay, mga Chrissy Knights, Herman Sioson, Alvin Pinlac, Soviet Gaming GG, Rodora Santos from Alberta, Canada, RN2 Sense 2. Okay, alam ko na abroad din to si R2 eh, RN2 eh. Felix Marcaida, Doming Lagonsay, and Master Chief. Thank you, Teresita Santos, Elioncia, Thomas Arna Roberto. Okay, so teka lang, better late than never. Pero dapat talaga short, sharp, shock. Tinanggal agad yun upang noong pumutok na ang balita na sangkot ang security chief ni Lustay Sara.
Yan, mga clear. So, paano? Thank you so much. Teka lang, pasalamat mo tayo kay Geronimo Barte. So mga kapsat, agree ba kayo na tama lang na tinanggal itong si Colonel Lachica? Especially, siya yung nagmaniobra, mga kapsat, no? Siya daw nakakaalam according kay Gina Acosta. Wala daw siyang alam. Si Gina Acosta, sabi Gina Acosta, wala pa akong alam dyan. Si Colonel Lachica po, kasi utos ni Madam, ibigay sa kanya, kaya hindi ko pa alam kung sino si Mary Grace Piatos at kung sino-sino pa. Anak ng kamote talaga, mabsat. Alright? So, yan, mabsat po. Tinanggal po sa pwesto itong si Colonel Lachica. Alright. Salamat, Attorney Claire. Ayan. Medyo late lang tayo dun. Okay, ito naman. Balik naman tayo dito, mga kabsat. Balikan natin si Joel Villanueva. Hala. May sinasabi dito, guys. Puntahan natin si Attorney. Puro attorney, mabsat. Siyempre, kailangan usapang batas talaga. Attorney Rene.